Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Albior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Hi guys! Welcome back to my vlog. So it's cooking time again with Joyce Albior. So ito po yung aming munting hardin. So, ito naman yung mga halaman namin sa roof deck. Ayan, mayroon kaming bayabas. So, maganda rin na may tanim kaming bayabas para if in case na kailangan namin ng dahon ng bayabas. Kasi ang dahon ng bayabas, ano to eh, pagka may sugat, diba? Papakuluan mo lang yung dahon. Nakakatulong siya to heal ng wounds. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Ayan. So, patanim lang siya sa imba. Pero tingnan yung laki na niya. And then, guys, meron din kaming avocado. Ayan. Siguro pag uwi na lang namin ng province, iuwi ko to para itanim na lang doon. Kasi, nakatanim lang siya sa maliit na paso. Ilalaki pa to. And who knows, after few years, mamumunga na siya, diba? Nalaki ng dahon niya. And then, meron din kaming papaya. And dun sa gilid ng papaya, meron akong tanim na, kita ba? Ayan o, kamatis. So, kung titingnan nyo yung kamatis, namumulaklak na o, malapit ng mamunga. May bulaklak na siya. Diba kita? Then, take note, meron din kaming kamyas. Gamit tanim ni Vince, no? So, tinanim din niya sa ano lang po. Pinag-anuhan ng pintura. And tingnan nyo, malaki na rin siya. Sana nga mamunga ng kamyas namin. And of course, meron din kaming sili. May mga bunga na rin yung sili. Pa isa-isa may nakukuha kami. Ito, diba? May bunga. And then, meron din kami dito ternate. Ayan. So, minsan namumulaklak siya. Ngayon, wala pa. And then, after ternate, meron din kaming kalamansi. May bunga rin yung kalamansi namin. So, ang dami na namin na-harvest na kalamansi dito. Lagi siyang namumulaklak. Unstoppable. Okay, and then, after that, meron din akong basil. So, pag gumagawa ako ng pasta, nagluluto ako ng pasta, I make sure to put basil. And napakasustansya guys ng basil. Madali lang din magpatubo ng basil. Okay. And then, dito meron din kaming suha. Ang daming tanim na beans na suha. Another suha. Laki na niya. Namulaklak na dati to eh, kaso namatay, nahulugan yung mga bunga. And then, sino mag-aakala, meron din kami ditong saging. Maliit nga lang. 2 puno ng saging. And then, another kalamansi. So, 2 puno ng kalamansi namin. Yan. So, itong punong to din ng kalamansi, unstoppable din to, laging namumulaklak. Okay. And then, meron din kami dito oregano. Yan. So, ornamental plant din. Ay, ornamental ba to? Ano bang tawag nun? Hindi, medicinal plant. Yan. Ang bango ng oregano. Yan. May lagnat ka, ubot sipon. And then, meron rin kaming, ang ano yata to sa diabetes.
Nakalimutan ko pangalan. Sorry guys. And then of course, meron ulit ternate at may ampalaya. So minsan, pagka nagmumunggo ako, nangunguha na lang ako dito ng dahon ng ampalaya. Wala pa siyang buko. And then, doon naman sa pinaka dulo is dragon fruit. Malapit na ulit mamulaklak ang dragon fruit namin and sobrang tamis guys ng bunga niya. Kahit maliit lang kasi nakalagay lang sa paso pero ang tamis ng bunga. Ayan, so that's it guys. Ito yung aming munting garden sa roof deck. Wherein napapakinabangan namin mga bunga nito at mga dahon. And meron din kaming Japanese bamboo. Ganda na. So, kung may tinanim, may aanihin. Kahit sa paso lang, diba? Tag-ulan na kaya, siguro magtatanim pa kami kahit ilang perasong kamatis lang at saka talong and okra. And sa pagbaba ng roof deck, meron pa ulit kami ditong santol. Ayan, ang santol tree. Hindi ko sure kung lalaki to, pero for sure, hindi ganong lalaki to kasi tingnan mo, kapaso lang din. And may nahalo ding sili. Ang siling ito ay bell pepper. Ang dami ko nang napitas dito na bell pepper. So, sana mamulaklak ulit para free na naman ang aking bell pepper. Mamimitas lang ako. Okay, so dito may malunggay ako. Tinaniman din ako ni Beans ng malunggay. And then another ampalaya, merong alugbati. Alugbati. Liit lang na malunggay, no? And then another malunggay din. And marami ding ampalaya. Ito naman, puno naman to ng lemon. So, alam nyo yung dahon ng lemon at saka dahon ng suha, pwede nyo ilagay sa sinigang, no? Para lang din siyang nilalagay sa tom yum. And may gabi din kami. So, kung maglalaing ako, pwede akong kumuha lang dito. And may dahon, another puno ng saging. So, that's it guys. Ito ang aming munting hardin na napapakinabangan namin ang mga bunga niya. Napapakinabangan namin yung mga dahon. May kamote din ako, kamote tops. Ayan, naglaki na rin ng aming rubber tree. So, ang lulutuin ko for today guys ay sinigang na buntot ng tuna. So, ito pong buntot ng tuna ay sinemi-fry ko. Para at least hindi ganong malansa ang ating sinigang. But it's up to you kung gusto nyo pang i-semi-fry or no need. Ayan. And then, syempre, lalagyan natin ng gulay na kangkong. And then, chop of tomatoes. Meron tayong gabi. Luya, kasi isda kaya lalagyan natin ng luya. And then, onion. And then, yung sili. Siling haba. Kinat ko na siya para lumabas ang anghang factor. And then, of course, lalagyan ko siya ng fresh na tamarind. And meron din tayong nor sinigang mix, yung gabi. Para mas malapot siya. Ito yung ginagamit ko lagi sa pangsinigang. Nor sinigang mix. And then, of course, meron tayong butter. Panggisa ko. Okay, so tara at umpisahan na natin ang pagluluto. Sa ating pan, ilagay natin ang butter. Igigisa ko guys ang ating sinigang na tuna.
Then, the usual thing, lagay natin ang ating sibuyas, bawang, at luya. So, minsanan ko nang nilagay. Then, saka natin ilagay ang ating sili, hiniwang sili, para lumabas ang kanyang anghang factor. So, hiniwa ko yung sili. And then, lagyan na rin natin ng ating kamatis, hiniwang kamatis. So, gusto ko sa kamatis, yung lutong-luto siya para lumabas yung katas niya at yung kulay din. Ayan. Ayan, luto ng ating kamatis. Ilagay na natin ang ating gabi. So, medyo mahirap lutuin ang gabi, kaya yun yung sunod nating ilagay. And of course, ilagay na rin natin ang ating asim, pang-asim na sampalok, fresh sampalok. Sarap niyan. Iba yung pagka-asim ng fresh na sampalok, guys. Ayan. So, yummy. So, yung tubig, guys, na pangsabaw nyo, depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming sabaw. Pero sa akin, pag sa sinigang na isda, konti lang yung sabaw niya. So, nilagay ko lang dyan is 2 to 3 cups of water. Ayan. At saka gusto ko sa sinigang na isda yung medyo malapot. And then, ilagay na rin natin ang isa pang paasim. Ang ating mahiwagang sinigang mix with gabi. So, pag nagsisinigang ako, lagi kong pinipili yung Knorr sinigang mix with gabi kasi nakakalapot siya ng sabaw. Okay? So, tansyahin nyo na lang paglagay ng sinigang mix. And then, lagyan na nyo na rin siya ng patis para sa lasa ng yung sinigang. So, mas gusto kong lagay ang patis compared sa asin. Ayan, so lagyan nyo din siya ng paminta. So, depende na po sa inyo kung gusto nyong lagyan ng pamintang inyong sinigang. Pero ako, naglalagay ako ng paminta sa aking sinigang na isda or sinigang na baboy. Okay, so pakuluan natin for few minutes para maluto ang gabi. Ayan, so it's time to eat. Thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Thank you. Bye. God bless.